2026 na. Student pathway. Buhay pa ba? Hi, it's Lou, your immigration lawyer. So, ngayon 2026 na nga, ang student pathway, ginagamit pa ba to come to Canada? Kasi ang dami nating mga kababayan na pumasok sa Canada in the last 5 to 10 years as international students dahil na-market sa kanila na madali nga daw makapasok as international student and guaranteed, supposedly, kuno, na makukuha ninyo yung permanent residence ninyo kapag ka pumasok kayo as international student. Pero ang nababalita nga natin ngayon through news, pati na rin sa mga kakilala natin na nasa Canada na napakahirap nga daw. Bukod sa tumaas ang bilihin, tumaas ang rent, pati yung permanent residence sila nanganganib. Dahil una sa lahat, wala naman sila mga plano. So ang tanong, viable pa ba siya as a pathway to permanent residence? Ang sagot dito ay depende kasi meron tayong tatlong guidance. Una sa lahat, may plano ba kayo pagpasok ninyo ng Canada? Ano ba yung program na kinuha ninyo? Halimbawa, business administration ba? Or wala namang specific career na naka-attach dun sa inyong program of choice? So halimbawa, pumasok kayo ng Canada as international student. Pero ang angle of attack ninyo pumasok kayo sa isang programa na healthcare ang track. Magiging nurse kayo, halimbawa. Napakalaki ng chance niyo dahil nga ang sitwasyon, mataas ang demand for nurses. At makikita natin na yung programs for immigration naka-align sa mga in-demand occupations, lalong-lalo na sa healthcare. Sabi nga sa isang consultation ko na parang mainstay talaga ang healthcare occupations for immigration purposes. So, magbigay tayo ng isang halimbawa, isang real-life example. Filipino nurse, bachelor's graduate from the Philippines, tapos nagtrabaho ng ilang taon sa Pilipinas sa isang public hospital. After that, nag-abroad, nagpunta ng Saudi. So, tatanungin ako, Lou, paano ko makakakuha ng permanent residence sa Canada? And gusto kong i-explore yung student pathway. Ang tanong dito, ano yung course na kukunin? Kasi sinasabi kasi ng mga ahente, dapat daw totally related. Depende at the end of the day. And in this particular case, pwede kasing mag-specialize itong Filipino nurse na ito. Halimbawa, sa Canada kasi, diverse yung occupations within nursing itself. Halimbawa, may mga nakafocus sa palliative care. Iba naman, mga intensive care nurses. So, tignan natin yung example ng palliative care. Mayroong mga 1 or 2 year programs na nakafocus on palliative care, gerontology, na pwedeng gamitin for upgrading purposes at doon ka nakafocus sa area na yun. At ang sumutotal nito, habang nag-aaral ka sa Canada, pwedeng inaayos mo na yung nursing credentials mo sa Canada mismo. Tapos, dahil nga nasa healthcare ang bagsak ng trabaho mo nito, ang maganda, marami kang opportunities for work. And ang pinaka-importante, may pathway to permanent residence. Dahil nga healthcare workers, nurses are in such high demand. Kung papasok kayo as international student, dapat maging mapanuri tayo sa ating choice of program. Halimbawa, kung kayo'y magbe-business administration, sigurado ba na may pathway? Or at the very least, meron ba kayong konting assurance na ang career ninyo ay magre-resulta sa isang permanent residence pathway? Wala naman talaga makapagbibigay sa inyo ng guarantee. Walang magic bullet pagdating sa ganitong mga bagay. So, may mga ibang nagtatanong din sa akin, Lou, paano naman kapag ito yung tinake ko na course, tapos in 2 or 3 years time, iba na naman yung immigration program? Walang sagot dito 2 words, labor trends. Paano? Kasi alam naman natin na pabago-bago ang immigration programs in Canada. And normal lang yan. At hindi naman ito binubunot sa kung saan-saan na lang. Siyempre, ang immigration programs, kaakibat niyan ang paggalaw ng labor market. So yung labor trends, tinitignan mo sa kaliwang kamay habang yung immigration programs nasa kanang kamay ninyo. Kung sabay ninyong babasahin ito, makikita ninyo kung saan papunta ang immigration programs. So sumutotal, napaka-importante na susundan natin ang development sa immigration programs, ang batas, ang mga programa, pero sa kabilang banda, susundan din natin ang mga policy pagdating sa ekonomiya ng Canada, kung saan papunta ang mga trends ng unemployment, employment, drilling down to specific occupations. Ang good news, guys, Canada keeps a very detailed database, and in future episodes, we will explore the most high-demand occupations, lalo na among Filipinos. So kung ito ang pagbabatayan natin,
yung mga datos na actual reality, actual facts, at hindi yung mga marites-marites lang na sinabi kasi ni tita, sinabi kasi ni tito. Huwag tayong makinig sa ganun. Bumase tayo sa data, bumase tayo sa facts. At siguradong, mami-minimize natin yung mga risks sa mga problema, kagaya ng iba dyan, unfortunately, na hindi makakuha ng permanent residence pathway. So, bigyan natin ng case study itong labor trends. Halimbawa, itong linggo na to nagkaroon ako ng consultation about administrative assistance. And alam natin na maraming mga kababayan natin na pagka-graduate ng mga generic courses, ito yung punta nila, nagiging admin assistant nga. Guys, hindi naman masama itong occupation na to, maganda siya, pero iiwasan ko siya generally speaking kasi nga, depende kung saan kayo sa Canada pupunta. And ito nga, maganda siyang case study or example kasi nga, halimbawa, pag titignan natin yung administrative assistant and labor trends within Toronto, ibang-iba yung timpla ng administrative assistant kung pupunta tayo ng West Kootenay sa British Columbia. So, big city, small town, may malaki bang administrative assistant trends or a demand rather? Sa Toronto, malaki. Pero madami ding supply. So from there, nape-predict ng Canada yung trends currently in the past, pati na rin 3 years into the future. Kasi titignan nila yung mga statistics. Pati din na sa West Kootenay, makakapagawa sila ng predictions and projections. In a way, ito yung pinagbabasehan kung ano ba yung mga occupations na nagiging priority sa mga immigration programs, whether you're looking at federal, provincial, pati na rin yung mga rural community immigration programs na napaka-importante dahil parte ito ng pagpaplano ninyo. So, balikan natin yung example nung taga-Toronto nga na admin assistant. So, paano kung pumangit bigla yung labor market? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga economic externalities. Alam naman natin na medyo magulo ngayon ang ekonomiya. So, sa mga ganitong sitwasyon, pwede niyong pagbasehan yung labor trends, yung mga naka-report nga sa government websites about predictions and projections. Pero at the same time, pwede rin ninyong tignan yung mga projections sa ibang lugar. Dahil importante ito, kapag binasa ninyo alongside immigration programs, may chance ba? Dahil pwedeng parehong-pareho yung profile ninyo na nasa Toronto kayo, pero kung pupunta kayo sa, let's say, sa Victoria in British Columbia, hindi siya Lower Mainland, baka pwede yung profile ninyo for British Columbia nomination. So, provincial nomination. So, hindi mo masasabi. It really depends case per case. Napaka-importante po na individualized ang inyong research. Hindi po tayo papasok sa mga cookie-cutter solutions. So, titignan natin itong trends na to from a big picture perspective. Pero babalik din tayo dun sa small picture. Yung one by one photo ninyo, titignan natin kung pasok na pasok ba kayo. So, pag pinagsama-sama po natin ito, mami-minimize po natin yung mga risks. And final point, pagdating dito sa pagpaplano, kailangan meron tayong mga backup plan. So, kung iniisip nating mag-upskill tayo, lumipat ng career, pwede naman po. Pwede rin tayo magpalit ng occupation na nagiging match dun sa mga immigration programs of the time. Halimbawa, may na-assist na rin kami na client. Ang ginawa niya, pumasok siya as international student. Pinursu niya is hotel management hospitality. Pero in the end, nagtrabaho siya in the trades. So in a way, sideways, lateral, nagpalit siya ng karera kahit temporarily lang dahil nga nag-match siya dun sa mga immigration programs. So kung talagang ito yung pinupuntirya ninyo, yung tina-target ninyo is yung permanent residence, paminsan may mga drastic solutions na gumagana. So depende po yan sa sitwasyon ninyo kung nasaan kayo, kung ano po ang karera ninyo, at kung ano po yung kaya ninyong gawin upang makapag-adjust kayo dun sa mga immigration programs. So guys, walang silver bullet pagdating dito sa pagpaplano ng inyong permanent residence. Hindi lang titignan ng immigration programs, hindi lang titignan ng labor market trends, kundi pati yung sarili ninyong situation at kung nasaan kayo. No singular factor can determine your PR pathway. So guys, if you found this video useful, please like and subscribe and share it with your friends and family. Baka may kakilala kayo na nasa ganitong situation ngayon, nagpaplano pa lang or nasa gitna na. I hope that I'll get to see you again. This is Lou, your immigration lawyer. I'll see you in the next one. Bye.